For details, Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas is now on the line with us live. Good morning po, Spokes. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, ma'am. And good morning to all your fellow viewers po. Yes, Spokes, I understand. Meron na po tayong initial estimate of casualties. Opo, nadidig ko po kanina. Tama po yun, ano? Meron na po tayong 8 validated sa ngayon. Okay. At 6 pa po yung for validation natin, sir. No? So, yung reported deaths po natin is kung kasama silang dalawa, yung for validation and validated, this will total po 14, sir. Okay, Spokes, kasi of course ayaw naman natin sana madagdagan to, but we are still at the stage po of recovery. Is it possible po ba na may mga missing pa na hindi pa nare-report at hindi pa umaabot sa inyo? Opo, Sir Angelo, tama po yun. Ano? Yun po yung, I think, yung sad reality nito. Kasi kanina lang po, kausap natin yung ating regional director at regional officer doon sa Calabarzon, and they just received ngayong umaga po additional report po of casualties na for validation po. Okay, so yung mga yung nababanggit po natin, for validation pa bago po i-report yan? Opo, kasi I just would like to take this opportunity po dahil kailangan po nating masigurado that the deaths are really due to the disaster at hand. Kasi ito po ay ginagamit din ng mga legal documents in the future, kagaya po ng nakalipas sa panahon, sinasabti na po ito mga reports na ito. Okay, last na. And also, yung sa mga verified na po na casualties, are most of their families aware already or na-inform or hindi po na ilalabas yung names? Opo, na-inform na po sila, Sir Angelo, at nilagay na lang din po natin doon Go ahead po, we can hear you. Opo. Meron po 4 from Region 9, isa po from Region 10, isa from Region 11, isa po Okay. Okay. Director Edgar, tanong din po natin kung meron na rin po kayong data po ng initial affected po ng mga kababayan natin, kung ilan po yun at anong mga lugar po ba talaga dito po sa atin yung pinaka napuruhan nitong Typhoon Karina? Opo, dito po sa ating datos, ma'am, let me just report to you first yung number of barangays affected. Hello? Yes po, go ahead. Go ahead po. Yun pong affected barangays ay 1,596. Families affected, 299,344. Persons affected, umabot na po sa 1.319 million. We have 820 po na evacuation centers in place at this time, catering to 53,414 families or 211,396. Hindi po kasama dito, ma'am, yung bilang ng mga kababayan natin who opted to stay with their relatives and friends instead of stay po in the evacuation centers. Pero we cater to their needs din po kung kinakailangan. Director, tanong din po natin kung ano-ano pa po mga lugar po yun ang deklaradang state of calamity. Recently, ma'am, yung sa datos po na kahapon ng DILG, of course, the list is getting longer po. No? Yung nakita ko po dun sa report nila, sa Region 3 po, yung probinsya po ng Bataan and Bulacan. Sa Region 4A po, nandyan yung probinsya ng Batangas at saka Cavite. I was told po na meron pa pong mga ibang probinsya na susunod. Meron din po tayo sa isang bayan po sa Oriental Mindoro, sa Pinamalayan. And of course, ito pong buong National Capital Region is already recommended to be in a state of calamity po. And meron pa rin pong ibang mga tinututukan tayong mga region, no, kagaya ng regions 4A, 4B at saka Region 3 po. Lastly po, Director, kasi marami nga po mga LGU nagsabi na nagulat po nga sila dito sa naging epekto ng Typhoon Karina dahil pinalakas nga daw po ng hanging habagat. Diyan po ba sa inyo, sa Office of Civil Defense, ganun din po ba? Kaya po naapektuhan yung inyo pong pagresponde? Hindi naman din po nagkulang yung
pag-asa, we have been meeting po several days prior yung pagpasok ni Karina. Actually po, if I got them right, sila po ang eksperto. Right. Ang talaga pong naka-apekto na ito ay yun pong hanging habagat, which was enhanced by Karina. And yun nga po, ang ating tinitingnan din po dito, yung mga multifactorial po kasi ito, aside from, of course, yung epekto ng habagat, meron din pong yung social factors, yun pong nakita po ng ating Pangulo kahapon nung nag-iikot siya, kaya hindi nagpa-function well yung isang equipment dahil ang nahihigo po niya ay basura. So, waste management is one, tapos ito pong mga engineering interventions po, we need to, sabi naman po din niya ng ating Pangulo, we need to build more of this equipment, yung mga mas moderno, and mas makakatugon po dun sa ating pangangailangan. Ganun din po yung mga yung pong mga revisiting our policies po, we have enough policies, we have to implement them, and most importantly po, I think on the personal level, dapat bawat isang Pilipino, dapat po alam din niya yung kanyang responsibility. Although, of course, nandito po ang gobyerno, trabaho po namin yan. Pero as private citizens po, we have our collective share dun sa itong natin ng safety and resilience. Right. All right, with that, thank you very much for joining us, Office of Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas.